Isang agam-dramdam na hapon po sa ating lahat. Welcome sa pinakabagong episode ng Ayos na Ayos sa DOS Season 4. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radio Agree 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, at sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, Doreen Custodio, ang makakasama ninyo sa ngayong Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa ating makaagham na programa. Sama-sama po tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology. Ako naman po si Dian Briones, ang kasama nyo sa ating talakayan. Nandito muli ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Nais po naming batiin ng isang makaagham na hapon ng kagalang-galang naming Regional Director sa DOST Central Luzon. Of course, no other than Dr. Julius Cesar V. Sicat. Good afternoon po, RD. Isang agham na ramdam na hapon din po sa aming mga Assistant Regional Directors, ARD for Technical Operations, Boss Romy, ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen, and ARD for Field Operations, ARD Maricel. So sa amin din po mga PDs, sa aming mga provincial directors, pati na rin po ang lahat ng staff ng Regional Office and PSTOs ng buong DOST Central Zone. Good afternoon po sa ating lahat. At nais din po naming batiin ang buong DOST Central Luzon SNT Promotion and Communication Unit under the leadership of Dr. Lady Mel B. Sicat. Hello po, SciCom, and isang agham na ramdam na hapon din po sa lahat ng bumubuo ng PhilMec sa pangunguna po ng kanilang Director 4 na si Dr. Jonicio G. Alvindia at pati na rin po sa buong Radio Agri team. At nais din po naming batiin, of course, ang Access Network Cable TV na katuwang po natin every week. Pati na rin po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa atin ngayon, isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Yan. So, partner, di ba last week nga ay nakasama natin ng napaka-inspiring na woman in science and woman in mamaya makamalalaman natin, which is siya ay isang civil and materials engineer, ayan nga, inventor, patent professional, entrepreneur, academician, science communicator, and of course, beauty queen. Talagang literal na beauty and brain si Dr. Ria Canlas na nakasama nga natin last week para sa ating topic na Polite Hollow Blocks. Yan. Sabi ni Doc, kung ikukumpara sa standard concrete blocks ay hamak na mas magaan or higit na mas magaan at mas kaya niyang carry or yung pressure, kumbaga mas kaya niyang mag-handle ng pressure compared dun sa common na ginagamit na mga hollow blocks. Yan. So, highly resistant din ito sa earthquakes and typhoons at fire retardant din siya. O, saktong-sakto sa panahon natin ngayon kasi, di ba, partner, sunod-sunod na rin yung mga pangyayari na yung alam naman natin sa Pilipinas, ayan, lalo pag sa mga bahay na medyo dikit-dikit, yun, very prone sa fire and also yung mga typhoon, partner. Yes. Yun, ngayon, nagsisimula yung, although ngayon, habagat, yan, flooding, more on flooding ngayon, pero pagdating ng October, November, dyan talaga madalas yung pinakamalalakas na bagyo na nararanasan natin. And of course, yung earthquake, partner? Oo, partner. And isa rin sa natatandaan ko or tumatak sa akin from last week ay yung, yun nga, yung sa Polite Hollow Blocks ay ang ina-achieve, isa sa pinaka-ina-achieve dito ay sustainability kasi gawa siya sa mga organic materials. Diba? In-explain din sa atin ni Doc. And of course, yung appeal niya sa mga tao, pag tinignan mo kasi aesthetically pleasing. Aesthetic siya. Yan. Tama ka dyan, partner. And eto nga, kanina, di ba, nag-focus kayong sa bahanga. Nabanggit din ni Doc sa atin na yung Polite Hollow Blocks nga ay gawa nga daw siya sa non-porous nga yung structure niya. So, kapag bumaharaw, ay hindi talaga siya papasukin ng tubig. Di ba? Very, appropriate siya doon sa like sa country natin. Tapos bukod sa pagiging stable nito dahil nga mas matibay, mas malakas daw ito sa common na concrete hollow blocks ay lightweight ito. Tapos eco-friendly nga din siya, di ba? Gawa siya using organic binders. And sabi din ni Doc, hindi na daw kailangan ng extra plastering or painting kasi dahil structured na siya, di ba? Parang pinakita din niya sa atin, parang Lego lang siya, di ba? Tapos ikakabit mo lang na ganun. Tapos may
hindi mo na nga siya pipintahan dahil sila na yung nagbigay ng mga design. Parang meron ka na talagang choices kung ano ba yung bagay dito, ganyan. Oo, tsaka nako-customize siya, di ba? Kung ano yung gusto ng client. Yes, oo. Tapos ito yung sabi ni Doc, yung goal daw nila nung ginagawa, dine-develop nila itong Polite Hollow Blocks, ay sabi niya, quote and quote, to give dignity for housing. Kumbaga, parang hindi dapat agad nasisira yung mga kabahayan. Kasi di ba parang, alam naman natin nga, yung usually, dahil nga sa lakas ng mga bagyo, dahil sa mga nararanasan na fire, ganun, sa mga lindol, ay madaling masira yung mga ibang structure, yung mga kabahayan, yung mga buildings. So, ayun, parang goal nila nung dine-develop nila itong Polite Hollow Blocks ay to give dignity for housing nga daw. Dahil with Polite ay magiging structurally safe at strong yung itong mga bahay, plus sustainable pa siya, di ba? Napakaganda talaga nitong Polite Hollow Blocks. Yes, partner. Kasi lalo na sa mga residential houses, iba yung, also, of course, sa commercial buildings or structures din, iba yung peace of mind kapag alam mong yun nga, may dignity yung bahay na, or yung structure kung saan ka nandoon. So, last time din, di ba, napag-usapan natin na yung bagyo, pero alam niyo ba na may nagbabantang El Nino hindi lamang dito sa Pilipinas kundi worldwide. So buong mundo affected po nito ng banta ng El Nino at magiging record-breaking daw ito and is threatening to make 2027 the hottest recorded year by far. So yun, talaga kailangan natin maganda sa matinding init na kakaharapin natin. Kasi ngayon pa nga lang partner, di ba, nung last summer. So, ayun, grabe ang tindi ng init. Ang sakit sa ulo, no? Oo. Literal naman sakit sa ulo kasi, yun nga, mainit nga. Tsaka, parang, Mahirap syempre din dito kumilos. sa Pilipinas, parang sanay na tayo eh. Pero sa European countries, kung nabalitaan mo, na-experience din nila yung sobrang init din daw, di ba? So, Tama, hindi may natunaw na parang traffic light ba Oo, yun, may mga partner? ganun, Oo, partner. parang mali. Oo. So, ayun, parang ngayon pa lang nararanasan na nga din natin. So, sa 2027 daw, ayun pa yung mas mainit, pinakamainit na recorded na temperature for Ayan, so partner. grabe, no? Also, in connection with that, no, meron po tayo isang inobasyon na makakatulong sa atin. So, isipin mo, nakakapagpababa ito ng skin temperature ng up to 8 degrees. So, hindi lang 1, Sorry. hindi lang 2, hindi lang 3, kundi 8 degrees sa pamamagitan ng thermoelectric cooling technology. So, wearable din ito and portable. So, pwede mong dalhin kahit saan. So, parang improved siya na portable, parang improved na portable fan siya in short. Ayan. And I see. Sige, partner, go. Parang, ang importante dito ay gawang Pinoy siya, di ba, partner? Support local. And upang mas makilala pa po natin ang inobasyong ito at ng kwento sa likod ng pagbuo po ng innovation na ito, ating pakinggan at panoorin ng isang maikling EVP. The heat today is something else. I stepped outside for 2 minutes and I was already drenched in sweat. I know, right? And it's getting hotter and hotter, not just here in the Philippines, but all over the world. Scientists are even saying that we have not yet seen the peak of this heat. It's going to get worse for many commuters here in many cities. I mean, everyone is suffering from this intense heat. That's true. The heat is relentless, and all we have is a portable fan and a wet towel or an ice pack that melts in a few minutes. There has to be a better way, right? We have CoolGear, a wearable thermoelectric cooling device. Interesting. How does CoolGear work? You wear CoolGear around your neck, and a chilled contact plate lowers skin temperature by up to 8 degrees. No need for ice cubes or anything. But how long does that device last? CoolGear is designed to run up to 8 hours on a single charge. It's lightweight, reusable, yet it still delivers efficient body cooling. Nice! What else do you have for us? The first 2 versions of CoolGear are built for specific concerns. CoolGear Bloom is made for women, especially those who experience menopausal hot flashes. Then we have CoolGear Pro for post-workout muscle recovery. Finally, something cool. Made right here, made from within. This is Filipinal.
Philippines' new opportunities worldwide. Activating innovations from within. Ayan, very nakaka-curious naman talaga yung topic natin for today, partner. Kasi actually ngayon may electric fan ako sa tabi ko. So, nararamdaman natin ang heat. Kaya naman kilalanin na po natin ang ating makakasama. He is a Filipino engineer and the co-founder and CEO of Cool Gear Technologies, a company that builds wearable thermoelectric cooling devices. He graduated as magna cum laude with a degree in industrial engineering from Xavier University. He is a PhilDev scholar, a young innovator of the Philippines, and a 3D printing enthusiast. He specializes in 3D modeling and rapid prototyping, product design, e-commerce, and business process optimization. Wow, very, impressive yung kanyang, biodata introduction. So, sama-sama po nating i-welcome ang ating guest for today, the co-founder and CEO of Cool Gear Technologies, Mr. Ivan Brent F. Nara. Good afternoon po, Sir Ivan. Ayun po, sir. Ayan po. Parang nakamute po ata kayo, sir. Hey. Ayan. Okay na po. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Kumusta po kayo, Sir Ivan? Ito, sobrang grateful and yung sa opportunity na may pahayag yung ginagawa namin sa Kugi. At same as the other people, ako din po ay naka-experience ng discomfort dahil sa sobrang init sa labas. Opo. Grabe. And we are grateful din po and we appreciate your presence po today despite alam po namin na marami po kayong schedule, busy po ang inyong schedule, but andito po kayo. Napaunlakan niyo po kami dito ngayon. Kasama po namin kayo ngayon. So, ayun po, baka meron po kayong gustong batiin, i-shoutout po for this, bago po tayo magsimula. Yes, sure. Gusto ko lang i-shoutout yung mga co-founders ko and yung sa mentors and also sa DST, UPRP, and Upscale. Ayan. So, ayun po, good afternoon po ulit, Sir Ivan. So, gaano po kayo ka-excited to share your innovation po sa ating mga listeners and viewers sa hapon po na ito? Yes, sobrang excited and especially ito po ay isang bago sa ilan kasi yung na usual natin na ginagamit ay yung portable fan na. Yes, Ayun, po. totoo po. Baka susunod yung gamit ni Porter instead of portable fan ay yung Cool Gear na. No, sir? Opo, yes. Yes. In the near. Makarating na rin sa amin. Suot-suot ko habang nagre-radyo tayo, partner. Oo, totoo, partner. Kasi yun nga, di ba, wearable naman siya. So, ayun po, para po sa ating Facebook Live viewers, kung may tanong po kayo, i-comment nyo lang po sa DOSC-Central Luzon live stream. Ayan. Ayan. And ito naman tayo naman ang magtatanong kay Sir. Sir, maaari niyo po ba munang ipakilala po yung inyong sarili po, ang inyong company, and ano po yung mission nga ng Cool Gear Technologies? Kami, Sir. Hello po, Sir. Hello. Naririnig Yes, na po kayo. narinig na po. Ayun po, kayo rin po. Clear na po kayo, sir. Sensya na po. Ulitin po namin yung una pong tanong, sir. Pwede niyo po bang ipakilala yung inyong sarili po at yun yung company, sir? At ano po yung mission nga nitong company po ninyo? Yes, good afternoon again. Ako po si Ivan Nara, isa sa founder ng Cool Gear Technologies. Ang aming company po ay bumubuo or na-provide ng Cool Gear. Ang Cool Gear ay isang wearable cooling device. Ang mission po namin ay mapagbigay ng isang practical at accessible na solution upang makatulong maibsan at ang discomfort o hindi maging hindi komportable yung pakiramdam dulot ng sobrang init ng panahon. Ayan. So, yun nga, ulit natin mission nila, sir, not to provide practical and accessible solution. Yes. Totoo yan. Kasi, yun nga, nakita natin kanina sa video, no, partner, parang ilalagay mo lang sa likod mo, tapos may isang, parang mukha siyang power bank. Ano? Oo, power bank. Power bank. Tapos, isang
Hindi ko po sure kung ano po yung isa, pero yung isa nasa likod, yung isa parang siguro ibubulsa. So mamaya siguro I-explain natin, ni sir, sa Oo. atin. Yes. So ayan. So yun po para po sa ating mga tagapakinig at tagapanood, ano po yung Cool Gear and how does it work po, Sir Ivan? Yeah, so ang Cool Gear ay madami na po kaming naging version po nito at patuloy po namin itong ini-improve based sa naayon sa customer natin. So ang Cool Gear ay tama po yung nakita nyo sa video, may dalawang parte siya. So ito, meron ako ng dalawa dito. Pero isang product lang po to siya. Yung isang Cool Gear ay may dalawang unit. So ito po, yung nakita niya sa picture, yan po yung previous version po namin, and we did improve on the power bank na size or control part. So itong dalawang part na to, meron tayong control part, which is this one, yung black, at yung cooling part, ito yung white. So itong cooling part, ito yung nilalagay natin kahit saan parte na ating katawan. So yung suggested po natin ay sa nape or sa likod kasi isa ito sa body cooling spots or cooling points at the forehead, sa dito at sa wrist natin. At ito naman, tama po yun, pwede din ito ibulsa kasi ito yung control part or dito yung battery natin at yung custom na PCB. So dito natin, ito turn on yung Cool Gear. So i-press nyo lang siya, simple as pressing it. So first press is slow, and then second medium to high, and then yung fourth ay turn off. So, ganun lang po kadali gamitin yung Cool Gear. So, first you wear it, and then press, and then yun, pwede nyo po na madala-dala kahit saan kayo pumunta. At mamaya, i-share ko din po yung mga use cases or saan ito siya mas magagamit. Ayan. So parang typical na fan Yes. ng partner kasi 'di ba sabi nga anong favorite mong number sa electric fan. So yung 1 2 3 tas off. So si 1 yun yung low, medium si 2 and si high is number 3. At ito si isa yung off nga. So meron din palang ganong So, ano pamimilian. favorite number mo sa Cool Gear? Diba? Nagiging ganun na siya in the future. Ang bilis mo doon, partner. Ay, eto mo. Oo, tama. Parang electric fan nga din siya. So, hindi na kailangan ng parang, wala nang learning curve, di ba? Very Madali. user-friendly. Opo, Yes. yes, user-friendly siya. And, sir, eto pong Cool Gear po, ano po yung pangunahing layunin nyo nga po nung ginawa nyo po ito? Yeah. Yung pangunahing layunin ng Cool Gear ay makapagbigay ng agarang cooling relief. Lalo na ngayon, mas nagiging matindi at delikado ang init ng panahon. So marami na tayong narinig na cases ng mga heat stroke or namatay dahil sa sobrang init. At kahit tayo, hindi lang natin alam, pero tayo ay nakaranas ng heat exhaustion. Ayun, parang nagkaroon ulit ng... Tutulog. Ayan. Yeah, so Ay, wala. yun. Yung sa Cool Gear, kaya may low, medium, high siya kasi depende din po siya sa situation na paggamitan nila. Kung nasa labas sila, pwede nila gamitin yung high at kung sobrang lamig naman, pwede nila adjust to lower temperature. So ito, at kami po ay naniniwala na with this product, Cool Gear, na magkaroon tayo ng portable at madaling gamitin or solution para sa makapagpalamig ng ating katawan. So, pwede nyo naman po ikwenta sa amin, sir, kung paano po or saan po nagsimula yung idea nyo po for innovating this Cool Gear. Yes po. So ito po ay nag-start po siya sa college thesis namin. So which is 6 years ago. So nag-start po ito sa college thesis. Yung isang co-founder namin, nagkakaroon siya ng concern sa kanyang grandparents. At totoo naman na ang ating mga elderly people ay isa sa mga vulnerable when it comes sa hinding init ng panahon. At doon po nag-start yung idea na what if we create a device na makatulong sa kanila
upang magiging safe pa din kahit nasa labas po sila. At doon na yung mga pictures na nasend po, na share po namin, yung mga version 1 to version 4, nag-start po siya as a air convection or hangin yung pinapalamig namin, and it turns out na hindi siya effective, kaya we switched to conduction or direct to skin na yung lamig niya, and we did improve more sa Cool Gear, and I can say na we improve on like 5 to 10x na sa duration niya at sa temperature na may bibigay niya. And also, little by little, we did improve on the portability at wearability ng device. Alam mo, partner, nakakatuwa, no? Kasi nag-start pala siya sa thesis ng isa sa co-founders ng Cool Gear. And kung isipin mo, parang kasi as per my observation lang naman, ano, karamihan sa mga thesis natin ng college, minsan for compliance, or sabi nga nila, nagsisit lang sa library. Kasi after, di ba, isa sa requirement ay kailangan mag-submit ka ng copy para sa library. And yun, andun lang siya. Andun na. Okay, ito yung thesis ko ng college. So, pag binalikan mo, ano yung thesis ko ng college? Pero sila, sir, nagawan nila ng paraan para doon mag-start yung kanilang startup. No? Nakakatuwa. Ang galing. Excuse me. And di ba, nag-start siya sa thesis. Pero itong thesis na to, parang yung idea talaga ay nag-start nga daw sa concerned yung like, groupmate ni sir sa grandparents niya. Kasi yes. tama nga naman, ang mga elderly people, di ba, sila yung prone talaga sa heat na yung Medyo parang sensitive, sa temperature, either kapag sobrang lamig, sobrang init. Ayan. So, ayan, very siya. Kung malapit sa puso nila, kung paano nag-start yung thesis muna, and yung thesis naging idea para doon sa pagbuo ng startup. Yes. And, sir, ito pong Cool Gear, ayun nga po, parang mula sa idea po, how did it turn po into parang from concept, paano po naging yung journey hanggang sa implementation po nitong Cool Gear po? Yeah. So, yung development na journey namin ay hindi siya nagiging straight line pataas. So, maraming ups and down. But if we zoom it out, may konting improvements yung ginawa namin. So, sa pag-develop po namin ay maraming trial and errors and maraming experiments. Yung mga co-founder ay nag-research, nag-conduct ng experiment. We did also material testing, product performance testing, at pagkikipag-collaborate sa iba't ibang experts. So dahil sa nabanggit ko nila ma'am kanina, na ako po ay graduate na industrial engineering. So we are focused on developing the product, kaya nakikipag-collaborate din kami sa ibang experts. At malaking tulong din yung sa school namin na nagbigay din po ng research na fund, and on top of that, we also bootstrap for the product development, and then sunod-sunod na din yung kay DOST na assistance regarding sa patent, sa DOST TAPIs regarding sa IP assistance, and then yung prototype assistance ng UP EarthFi at Upscale, tapos DOST TAPI na galing program, at yung UP EarthFi na startup grant fund. So yun, dahil sa mga tulong ng iba't ibang foundation, universities, at agency ng government, malaki na po yung na-improve ng teams sa Cool Gear. So yung version 1, nakita po nila na sobrang malaki, hindi siya usable kasi sobrang laking isusuot mo. At tapos 20 degrees Celsius lang yung temperature na kaya nun. And then yung version 2 namin, napalamig pa namin siya
pero ilang segundo lang yung duration niya. At yung version 3, napalamig pa namin at na taasan yung duration niya, pero kulang pa din based on our customer feedback. At yung recent version pa natin ay pwede na siya below 13, pero we just restricted yung limited it to 13 degrees Celsius para iwas sa mga cold burns. At pwede na siya umabot ng 8 hours depende sa mode na gagamitin nila. So, low, medium, high. So, low is 8 hours, medium 5 to 6 hours, and then high, hindi siya 4 hours. And then, same din siya ng ice na kapag ilalagay nyo sa skin, parang umiinit siya. So, kailangan nyo po siya parang interval yung paggamit niya. Tapos, yung sa isang malaking tulong din po ay yung co-founder po namin ay naggawa siya ng custom PCB na mas napamaliit namin yung product na model or case. Ayan. Sir Ivan, tama po ba na 13 degrees Celsius po yung lowest temperature po ng latest version? Yung version po natin ngayon? 13 Yes po. 14.13, o yun. And ma-feel niyo po yung lamig niya in seconds na po. Ang bilis, no, partner? Kasi yun nga, kaya... 13 degrees nga. Oo, kaya niyang pababain ng hanggang 8 degrees Celsius yung temperature. So, ayun po, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po ba or saan po ba gawa yung mula sa pinakaunang version up to the latest version po, Sir Ivan? Yes, ma'am. So, yung first version po namin, kasi more on college students po kami and medyo limited yung access to machines and yung knowledge po. So, more on DIY po kami ng lunchbox and then yung carpenter's nail belt, tapos yung ibang mga parte. So, and then Arduino. So, yun lang yung mga gayan, may washing pa na hose kasi yung idea niyan, parang isusuot siya sa belt, sa waist and insert yung hose sa loob ng katawan. Tsaka malamig na hangin yung ibubuga niya. But we tested it, nasa 20 degrees Celsius lang yung lamig and it draws a lot of power. And hindi siya pwedeng portable kasi hindi battery yung gagamitin dyan. So, we pivoted to convection, naging conduction na po, na direct to skin skin na siya. Kasi yung skin natin, meron siyang cooling points. Sorry. So, to effectively cool the body temperature, skin contact na po siya. And then yan, sa second version, parang graduate na kami ng college na. And then, hindi siya wearable, pero mas malamig pa yung cooling temp niya. Pero seconds lang yung turn on niya. And then, makita niyo po yung switch niyan, DIY pa din. And then, yung sa loob ng case na yan ay maraming wires. So, nahihirapan pa kaming i-close yan or screw kasi sobrang daming spaghetti wires dyan sa loob. Tapos, sa next version naman, yun na po yung nag-deepen na po ako sa 3D printing and also 3D modeling. And yung co-founder po namin ay gumawa na siya ng custom na PCB and then we did assemble in-house custom PCB and that's why medyo maliit na siya pero wala pa siyang mga wires and connectors. So sa sobrang liit niya, may mga ibang parts na kailangan namin i-improve kaya na-change pa kami ng yung recent version po namin na pinakita pa namin sa LEAP East Hong Kong exhibition. So, yun po, unti-unti nag-bootstrap po, yung co-founder po ay nag-bootstrap dahil sa ongoing na product development and also malaking tulong din po yung sa DST at
UPRP na funds na nagamit din po namin. So may isang i-highlight din po ako na sa nasabi po kanina nyo, para din siyang fan. Pero yung sa fan, kasi ngayon makita mo lahat busy yung isang kamay na gumagamit ng fan. Pero kung nasa labas tayo at sobrang init, yung fan na ibubuga, yung air na ibubuga ng fan ay sobrang, yung mainit pa din. So yung cool gear ay isusuot mo lang siya. Mas effective siya if nasa resting position po tayo. For example, lumakad tayo ng malayo and then rest po tayo. So pwede natin siya i-turn on. Kasi if gumagawa tayo ng active movements, so pinapainit natin yung katawan natin and then tin-turn on niya siya, parang nagiging inefficient yung cooling niya. So yan, yung nasa picture ay version 4. Yung power control part niya ay sobrang laki. So hindi yan makakasya sa bulsa. So we improve it sa next na version po natin, which is the current version na po. So, ibig sabihin po, Sir Ivan, version 5 na po yung meron tayo ngayon. Tama po ba? O yung version Yes 4 po. po yung latest? Yung current na version po. So, ayun po, ano naman po yung, di ba po, maraming versions na yung mula simula, tas ngayong latest version po, for sure po maraming pinagdaanan, lalo na yung mga challenges. So, ano naman po yung biggest challenge nyo habang dinadevelop po itong Cool Gear? So, tama po. So, madaming versions na po na pagdaanan natin dahil sa mga limited na resources and also yung sa machine equipment and also as sa amin po co-founders. Pero yung sa ilang challenges po na Ayun, parang nagkaroon ulit ng technical difficulty si Sir. May prob ata onti sa internet connection si Sir. So, ikaw, partner, kumusta naman ang iyong weekend? Ang weekend ko ay okay naman, partner. Very Very good. demure. Very demure. Ayun, naging... nawala. Ayun po. Ayun Ayun na po, si Sir. Ayun po, Sir, yung about sa challenges Apo, po. biggest while challenge Ah, na yes po. encounter niyo po. Sorry po, parang medyo lumamig yung picture ko doon. Hindi na gumalaw. Okay, so yung mga challenges po na daanan po namin ay hindi lang siya sa isang part or aspect lang po siya. So more in a whole, madaming aspect na po. So yung una, yung pinaka-main po ay limitadong resources gaya ng access to the required machines or tools na kailangan gamitin namin. For example, yung sa PCB, kailangan naman siya ma-outsource kasi wala pa kaming makita. Wala kaming access po dito. And sa equipments, materials, and yung sa funding. So, yung founder, but dahil doon, hindi siya naging hindrance po sa amin or way na kanang mag-stop na po kami. So, with that challenges, nagiging resourceful po yung team at ni-work around po namin yung paano namin masolusyonan na ma-deliver pa din yung kailangan namin while maintaining the quality ng product. Opo. Ayun. True naman, partner. I think it's a testament to how sa pagiging resourceful ng team nila, Sir. Kasi 'di ba parang madami na ngang naging version itong Yes, Cool partner. Gear. Tapos parang siyempre may mga kinaharap silang problema kaya ganito babaguhin natin. Pero ayun, they're continuously improving, 'di ba? So parang ano talaga, yung kapag may hinarap sa kanila na challenge ay kaya nilang Solusyonan. solusyonan. Yes. Kaya nilang harapin din. Oo. Yes kasi- po. So, yung
team po ay dedicated na makapag-provide ng cooling relief sa heat problems. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo din. At kami po din ay true na hindi po kami mag-deliver ng product na may kailangan pa siyang ayusin or may kulang pa. So, make sure po talaga namin na dadaan pa siya ng maraming testing at lahat ng parts ay tested and quality check. Yes. Diba, partner? Ayan, so yun nga, nasolusyonan pa rin nila, sir, yung biggest, nasolusyonan nila, sir, kasi, di ba, ngayon nga, andito tayo sa latest version na kung version 5 ba, Yes. partner? Yun, version 5. Given the limited resources and of course, limited din yung funding. Pero nagawan nila ng paraan and ito na ang version 5 ng Cool Gear. Yes. And ayun, parang ano po muna tayo, break po para magbasa po ng comments. Meron po dito tayo from Miss Marivic Rivera. Hello Yan. po. Hello po, Tita Mavic. Very Supportive and active active. na viewer and Yes. listener. Yan, palagi Ayun yan si po. Tita. Congratulations, Dian and Lorraine and DOST Central Luzon. Ayan. And she is watching from the city of Malabon University. Wow. Hello po, Tita. Stay safe po. Ayun, parang wala pa po tayong ibang comments ngayon. So, balik po tayo sa interview, sir. Eto po, sir, sa journey nga po ng development po ng Cool Gear, I'm sure po na kanina na pahapewan nyo na po, sir. Pero sino po yung mga naging katuwang nyo po, naging partners nyo po sa pagbuo nga po nito? Hanggang ngayon po, habang dine-develop nyo na po siya until the current version, and ano po yung naging papel po ng DOST sa technology po na ito? Ayun, partner, parang wala ulit si sir. Yan, siguro, medyo mahirap nga yung signal Tama. sa kanila ngayong araw, ano? Kasi nga, parang nagsisimula na rin ulit, umulan di ba? ulit. Oo. Kasi sabi nga dong sa isang nabasa ko, kalimutan ko na nung Facebook page na partner, sabi niya, ayan na si sir. Hello po ulit, Hello sir. po ulit, sir. Ayun po, sorry po, ulitin ko na lang po yung question, sir. Sino po yung mga partners niyo po nung dine-develop niyo po yung itong Cool Gear up until now, and parang ano po yung naging role po, papel ng DOST sa technology po na ito, sa development? Una-una, thankful po ako sa lahat ng na-meet namin at tumulong sa pag-develop ng Cool Gear, and also thank God din po sa wisdom at guidance na binigay niya sa team. So, yung una po ay yung mga co-founders na pinahagi sa kanilang expertise upang mabuo at ma-improve pa yung teknolohiya. Tapos, yung sa na-mention ko po kanina sa upscale, sa business na mentorship, and yung UPRP sa pagbigay ng prototyping fund and yung startup grant fund. Sa DST naman po, pagkatapos po namin graduate, na-apply kasi namin yung Cool Gear sa IP assistance. So, para maprotekta at mapagbuti din ng teknolohiya. At sila din po ay nag-extend after the IP assistance, na-extend din po sa amin ng galing program. So, doon po ay nagawa namin yung tech validation na activity. So, sa fund at nakapaggawa din mga ilang version at ma-test yung version na yun. Tapos, yung recent lang, ang DST din po ang naging isang reason na kami po or yung Cool Gear ay naipibahagi sa hindi lang sa Pilipinas kundi sa Hong Kong din. So yung Leap East na exhibition, so marami kaming na-meet na iba't ibang tao sa iba't ibang parte ng mundo. Meron din sa Saudi, Japan, China, at also sa mga European countries. And they also gave their feedback sa Cool Gear, appreciation, and
also uh, uh, suggested some features sa Cool Gear and also connected with us para sa future development ng Cool Gear. So, thank you. So, tama talaga sa DST lahat ay posible. Yan. Lahat posible sa DOST. Ayan. Thank you, sir, sa pag-recognizing po ng Department of Science and Technology. And of course, nandyan po palagi ang DOST to support ang mga ganitong uri ng startups and innovations po, of course. Yan. Sino-sino naman po, kasi nabanggit po kanina na nagsimula po idea na ito na mula sa isang thesis na inspired po or yun, ang rooted po siya doon sa grandparents ka po na isa sa co-founders ng Cool Gear, to which yun, para maiwasan po yung mga heat-related illness for his or her grandparent po ng isa sa co-founder. And yun nga po yung nabanggit din po kanina na yung isang type ng Cool Gear ay for parang mga nagme-menopause po. Yes. Kasi totoo yun, partner, narinig ko rin yun na kumbaga mas nagiging hotter yung siguro yung temperature, body temperature, kasi nga, yun nga, sa menopausal stage nila. So, ayun po, sino-sino po yung pangunahin na makikinabang po sa innovation po na ito aside po sa mga na-mention po natin? Yes po. Aside po sa video, dalawang kinds ng Cool Gear sa dalawang kinds of market, yung sa menopausal at sa mga people in sports for muscle recovery. Marami po itong posibleng user. So, sa nabanggit kanina, pangunahin makikinabang ay yung elderly. Dahil kasi sila yung mas vulnerable sa matinding init. At sa mga tao na palaging nagko-commute, so na one time nakita ko sumakay ng MRT, tapos meron yung nagtitipon yung mga ating security guard. So halos na kanila meron na silang bit-bit na portable fan. Kasi sobrang init po talaga. And sa mga tao na palaging nag-commute or nag-travel or doing outdoor activities. Personally po, ako din po ay gumagamit ng Cool Gear. Pero yung sa akin po ay more on sa bahay. So dahil sa trabaho at naging exhausted na, umiinit na yung ulo. So minsan nilalagay ko siya dito sa forehead para naging siyang cool fever. So cooling relief din po. At pwede din po ito sa cold compress. So nung nagpapagamit na po ng Cool Gear, ginamit nila instead of using frozen ice pack. So pino-froze nila yung ice pack and then dadalhin, and pagkatapos maglaro, nilalagay sa kamay for muscle recovery. Meron ding isa na after ice skating, madami ng pasa. So ginawa siya as cold compress. And then yung sa brisk lang na walk, so pwede siya dito lang sa likod while walking. Ayun, napakaraming pwedeng makinabang doon sa Cool Gear nga, lalo na sa mga commuter, nabagit niya sir, sa mga mahilig sa sports, into sports, sa mga elderly, and yung mga menopausal na women. Tsaka yung mga tao na, tama, yung mga may Lahat na naiinitan, trabaho. no? Oo, mga trabaho. At actually, TMI, pero parang recently kasi, di ba, nagkaroon ako sa malalang stiff neck ng matagal. So, nabanggit ni sir na pwede siyang gamitin as cold compress. So, dapat pala alam ko na yung Cool Gear noon, di ba? Nagamit ko sana yung Cool Gear sa stiff neck ko. Huwag naman sana maulit, no? Pero sana pag sa maulit. next time ay pwede mong magamit yung Cool Nakalimutan Gear. naman nakapartner. Oo, yan, nakakalingon-lingon na. So, sir, for sure po, itong susunod nating question ay marami po kayo dito, mababanggit dito, Yes, lalang-lana. Ayun po, ano-ano na po yung mga natanggap na pagkilala, milestones, and achievements po ng Cool Gear? Yes po. So, yung dalawang co-founder po namin,
ay nakatanggap ng Young Innovators Award mula sa Fielder Foundation. Tapos, startup and prototyping assistance mula sa UPRP. And startup QC na student award, bronze, and others the Tapi Galing. Yan. At yan po ay Bida Award, champion po sa Bida Award 2019 under tech category. So yan po yung first namin na yan po yung mga hindi pa kami lumaki dyan. So, Opo. yun. Nabasa ko nga po yung etong picture na nasa screen po kanina ay parang eto po nung students pa lang po kayo. Tama po, sir, no? Nung thesis nyo pa lang po ito. Yung mga... Ito, bukod din sa awards, malaki na din po ang milestone na especially yung nabanggit ko kanina, yung improvement ng prototyping or sa versions na from hindi siya magagamit kasi yung goal po namin ay magiging market ready po siya. So, doon po yung papunta natin. Tsaka yung sa mga feedback din ng customers, doon po para naging yung direction po ng Cool Gear kasi yung customers, most na feedback nila ay gusto nila na matagal maubos yung battery or matagal maggamit. Kagaya ng fan, matagal din siya magagamit. Gusto nila malamig at gusto nila magaan. So, yun sa tatlo na yun, na mga common feedback, doon po namin pina-work around yung improvement na device. Kasi parang, di ba, very useful talaga yun yung pag matagal na nagagamit kasi nga napakainit. Tapos yung ano din, I think, yung portability din, di ba? Yes, partner. Nagsimula po, di ba, ito sir, ay malaki pa po siya na device. Tapos ngayon ay parang lumiit na siya. Pwede mo na siyang, yun nga, power bank, di ba, kanina? Tsaka partner, yung nabanggit nga ni sir na tumatagal siya ng 8 hours, depende doon sa option na pipiliin mo kung low, medium, and high. Yes. And kasi siguro yung 8 hours na yun, sapat na para dun sa isang kabuang pagtulog. Kasi dun naman talaga natin kailangan ng, syempre pag matutulog ka, tapos syempre sa Pilipinas, meron pa rin mga areas na madalas mag-brown out. Yun, so for sure magagamit yun, lalo na pag mga unscheduled brown out. So, naka-ready na. Sina-charge po ba si Cool Gear, sir, or di baterya po? Paano po ba ito ina-operate? Yes po, tama po. And yung Cool Gear po ay rechargeable using Type-C. Ayun. So, yung mga phones natin na Type-C na, so pwede yan gamitin din for charging. Nice. Opo, kasi karamihan na ng cellphone ngayon, no, partner, talagang Type-C na yung gamit. Totoo po. So, very accessible nga siya, di ba? Oo, tsaka yun nga, nakakatawa yung tatagal ng 8 hours. Buong pagtulog mo, talagang, ayun, magagamit mo siya. Yes po. Pero ang tanong, pwede po ba siyang gamitin habang naka-charge? Na-curious lang po ako. Or hindi Yes, po siya... for safety purposes, we wanted it na Yes po. kung charging lang siya. So, i-charge mo muna siya bago gamitin. Yes po. And ayun, para confirmation lang po, di ba? Kasi, tas, sir, sa mga, I'm sure madami po kayong plans para po dito sa Cool Gear sa future. And ano po yung mga pwede nyo pong i-share na hakbang or plano po para sa innovation po na ito sa hinaharap? What are you looking forward to po na mga plans? Yeah, so for Cool Gear, plan po namin as earlier na makapag-roll out ng ilang units sa different areas na user para makakuha ng mas marami pang feedback at ma-improve namin sa product po. So this is more on the wearability na po, na yung iba gusto nila i-strap around their arm or gusto nila dito sa likod or gusto nila dito sa forehead. So that will depend on which user yung magagamit. And for Cool Gear Technologies as a company, we are really dedicated or focused on improving our cooling tech. Kasi after Cool Gear, which is the wearable cooling device,
we plan to venturing out to different cooling solutions. So, ilan na doon ay yung napag-usapan po namin sa ilang customers or possible customers sa Lipis na Hong Kong. So, more on usage medicines and other applications. So, as we Cool Gears or Cool Guys in Cool Gear, we are really dedicated in providing cooling solutions. Ay, nakakatawa na partner. Sabi, cool Yes, guys ang and cool cute. gear. Oo. Tsaka talagang focus nila, sir, ay para, ayun nga, different cooling solutions sa pampalamig, pampais ng, yun, ng init sa katawan. Kasi talaga totoo, pag mainit yung panahon, pag mainit yung katawan mo, talaga nadadamay yung ulo, no? Pati yung mga sa paligid mo, no? Medyo Oo, tama. magiging irritable ka. Yes. Totoo yan, no? So, ayun partner, baka meron kang follow-up question. Hindi lang literal na init sa ulo. Parang yun nga, parang maano ka na din. Umaakyat no? May irita ka na din. Napakainit. Oo, napakainit, nakakainis ka naman. So, ayun po sa mga interesado po sa inobasyong ito, saan po sila pwedeng magtungo o sino po yung pwede nilang kontakin? Yes, para po sa interesado sa Cool Gear, mari po ninyo kaming i-direct message sa aming Facebook page, Cool Gear, or maaari po ninyo kaming i-direct ang email sa brentnara98@gmail.com. Kung meron po kayong kakilala na tingin ninyo ay malaking tulong ang ganitong teknolohiya, maaari po kayong mag-message sa amin sa Facebook at ibahagi ang kanilang kwento. Makakatulong din po yun sa amin upang maintindihan kung paano namin mapapabuti yung produkto po. Ayun po, para po sa ating mga viewers and listeners na interesado po, of course, marami na dyan nag-i-interested sa atin and naging curious para dito sa product na ito or innovation po na ito. Ayun po, pwede nyo po silang i-search sa Facebook page, Cool Gear or KOOL space GEAR. Ayan. And yung mamaya po email ni sir ay i-flash po namin ito-type po namin sa comment section. Yes, ano po. Yes po. Kung hindi po space, walang space po yan. Yung, sorry po, Cool, walang space. yes. Yung, KOLGEAR. ayan, tuloy-tuloy. Tapos, ngayon sa Cool Gear, we are running pre-orders. Kung gusto niyo po makakuha ng... Meron din po tayong pre-orders before, but still we are currently improving the product kasi may ilang issues pa din po kami sa isang part na kailangan namin ma-fix kaya before namin siya ma-roll out. And especially po sa atin, yung kanina na highlight ko po ay sa elderly people kasi yung mas nakita natin ay mga heat stroke or namatay dahil sa sobrang init. But tayo po ay hindi lang tayo aware but prone po tayo sa heat exhaustion. So, at sa payo din po ng DOH, madala po tayo ng tubig, i-hydrate po yung katawan natin or towel. So, pwede nyo basahin yung towel tapos ilagay nyo dito. Or soonest, meron na po kayong personal cooling device which is yung Cool Gear po. Yes. And totoo partner yun, no? Yung sabing heat exhaustion sinasabi ni sir. Minsan kasi, or no, lalo tuwing kasagsagan ng sobrang init, mga months of March, April, May, ganyan. Yung sabi nga nilang halos wala ka pang ginagawa pero pawis-pawis ka na, pagod na yung katawan mo. Yun nga, nararanasan din natin yun. And mga estudyante, mula bata hanggang sa matanda, talagang nararanasan yung ganong klaseng pagod or exhaustion dahil sa heat nga. Ayan. So I think para very admirable nga itong kasi isipin mo, 'di ba, ang kanina ine-emphasize nga ni sir na ang goal nila ay to provide like cooling technology nga Yes. sa ating mga Pilipino, sa mga tao. Tapos parang kung iisipin mo, parang napaka-simple lang nitong aspiration na ito, yung vision na ito. Pero
ito kasi yung kailangan natin talaga, di ba? So, nakakatuwa lang na merong isang, ayan, sila sir, itong Simple and Coolgear practical, Technologies, simple no? and practical. Solution. Nakakatuwa na may isang parang nakaisip na, ay, problema natin to. Tapos, we need to find a solution for this, di ba? Ayan. So, ngayon naman po, Yung mga, at sino sila? Sila ang ating mga cool guys, di ba? From Coolgear. Yes. Natuwa po, natuwa po kami dun, sir. Ayan. Yes So, po, pero kami po ay di lalaki lahat na co-founders, so meron din kami babae. Cool girls. cool girl. Cool guys and cool girl. Ayan. Ayun So, po, sir. Baka po meron po kayong, Ayun, magbabasa naman po tayo ng mga, meron po tayo ilang katanungan dito mula po sa ating Comments po. mga viewers. So, yun po, isa po sa tanong dito, siguro mahilig tong mag-workout, ano. Sabi po niya, kapag ginamit daw po ba while nagjo-jogging or nagbi-brisk walking, lalong-lalo na po ngayon, ano, maraming mga millennials, Gen Runners. Zs, oo, nagiging Running community. Oo, nasa running era na halos lahat. So, hindi po, or safe lang po ba ito? Hindi po ba siya gagalaw-galaw, ganon? Stable po ba yung, kung ano po yung position niya, magiging stable po siya, kung paano niyo po siya kinabit, ganon niyo rin po siya tatanggalin. Yes po. Thank you for that question. So, yung napakita ko kanina sa video ay ganito lang po siya. Pero yung final na inclusion nito, meron siyang strap. So, para siyang necklace or ID na sinusuot niya siya sa likod. And then, hindi na po siya gumagalaw for brisk walking. Tapos, pwede din siya ma-adjust para ma-tighten. And for suggestion nun din po, mas maganda gamitin siya after exercise or jogging kasi yung if nagge-generate or nagjo-jogging tayo, nagge-generate tayo ng body heat Ayun. and then pinapalamig natin gamit ang cool gears. So, magiging inefficient sa. So, after jogging, nasa resting period na po tayo, mas mapadali po yung cooling relief po using cool gear. So we also did experiments on that po, and testing. So yun pala, ginagamit pala siya. mainly After. Oo, For recovery oo. daw. Cool, di ba sabi nga nila, kung merong warm up, meron din cool down. down, So yeah. gagamitin mo kapag nagko-cool down ka, si Cool gear. Yes. Yes, nakita din natin sa video sa Facebook na kasi madami na din po yung mga marathons ngayon and then after running several kilometers pagdating sa finish line na tubig or malamig na buhos ng tubig or ice. So, doon. Ayun po. So talagang after. Yan po. Sabi nga, stable dun. So ma-adjust mo rin siya kung paano gusto mo kasikip or kaluwag yung pagkakakabit. So very convenient. Ayan. Convenient, yes. And ayun nga, parang pwede din na sa kahit saan, di ba, na parts mo ng katawan. Sabi nga ni Sir kanina, yung sa mga cooling, body cooling na parts, yung para sa Yung wrist, dito, o oo, sa forehead. wrist. Yes. Parang, sa leeg. sorry. Oo, yes, partner. So, ayun, meron pa ba tayong question dyan, partner? Parang wala naman na po. Kasi na-explain talaga sa atin ni Sir, di ba? Tsaka, Kitang-kita sa picture, no? Kung paano rin siya oo, nag-work or paano siya gamitin. Yun nga, isuot. yes. And parang kapag nakita mo siya, hindi ka na mag-iisip pa ng matagal na paano nga ba ito gamitin. Kasi ang ano lang siya, very convenient, very practical na solution, di ba? Totoo, partner. Kasi pagkakita ni EVP kanina, ayun nga, tama. Yung ano natin, ilalagay dito. Tapos merong, yun nga, ibang, parang third version po ata yun or fourth version. Yung ilalagay sa bulsa yung isang part naman yung control and yung mismong cooling device. Ayan. And ayun po sir, baka po may ano po, gusto po kayong i-promote, batiin. Feel free po. Yes, wala na po pero ako pa ay malaki din maraming salamat din po sa inyong invitation at pagkakataong na may bahagi ang Cool Gear. So, umasa din po kami na patuloy na makagawa at ng teknolohiya na makatulong sa ating kapwa Pilipino din. And yun po, thank you so much din po sa mga ganitong initiative and advocacy po
Maraming salamat po kasi yun nga, sabi nga, hindi naman kailangan maging komplikado yung ibibigay mong, yung Solution. technology, yung innovation. Bagas kailangan lang niya maging practical, maging simple, masolusyonan kung ano ba talaga yung problema Yes po. ng mga tao. And yun po yung ibibigay ni Cool Gear. So maraming salamat po for your time and for The sharing your knowledge, knowledge, yes po, sir. And sa inyo pong buong team, ayan pa sa buong team ng Cool Gear, maraming salamat po sa inyong